Ngayon, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa treasure natin sa sangkalangitan. Matthew chapter 6. Remember that I told you, we are discussing stewardship. Okay? At yan po ay mahalagang bagay na dapat kinoconsider ng isang anak ng Diyos. Dapat yan po ay hindi natin pinababayaan. Dapat yan po ay maging mahalaga sa ating puso at sa ating isipan. Okay? So, Matthew chapter 6 and verse number 20. Ito po ay bahagi ng pakikipag-usap ng Panginoon, the teaching in the mount, on the mount. At mahaba po ang preaching ng Panginoon doon sa mount. At ito po ay isa sa bahagi sa kanyang katuruan. Kaya turo ng Panginoon ito. Hindi yan ituro ng simbahan ito, turo ng Diyos na ibinigay sa atin na dapat ituro sa bawat isa. So in Matthew chapter 6 and verse number 20, mahalaga ang mga kataga ng mga naunang sinabi ng Panginoon, "But lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through." See, but lay up for yourselves treasures in heaven. Again, basahin po natin yan. Yan po ay salita ng Diyos na dapat ay maiukit ng malalim sa puso at isipan ng bawat isa sa atin. Because we have treasures in our own selves, and we value them so much. At hindi natin maibibigay ngayong iba, pinagsisikapan natin. Pero ang salita ng Diyos na gusto ko pong mag-reverberate sa atin, umalingaw-ngaw sa atin pong isip, sa ating puso, the four corners of everywhere you go. These words of the Lord, "But lay up for yourselves treasures in heaven." One more time. But think that this is Christ talking with you personally. One more time. In heaven. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita na amin nga pong bibigyang pansin. Help us, Holy Spirit of God, I pray, that you would work in our midst. Isulat mo nga po ng malalim ito, bigyan mo kami ng mapuso na mapagpakumbaba, that we will not only understand and we will not be hearers of your word, but we will be doers of your word. Maraming salamat sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. Ito po salita ng Diyos sa atin na dapat ay higit pang maunawa at ito po ay dapat nating nilalakaran. You know, the word lay up, but lay up, ang ibig sabihin ng lay up ay hindi lamang sa basketball ginagamit yan. Ang salitan lay up ng Panginoon is, it means be concerned. Be concerned. Dapat ay concern mo yan. Dapat yan ay inaalala mo lagi yan sa buhay mo. Hindi lang paglinggo. Yan ay dapat araw-araw you consider that in your life. Habang ikaw ay binibigyan ng buhay ng Diyos, consider. Lay up means to consider. To consider is to think it over. Gagamit ka na isip. You must be considering that. Every time you wake up, do you consider about the treasures that you ought to understand, the treasures in heaven? Do you consider that? Binibigyan mo ba ng panahon para isipin? At the time when you walk in the streets, ikaw papunta sa opisina, doon sa eskwelahan, do you consider it? You consider your assignments every time you go to school. You consider every time your work. When you go to work, kino-consider mo yung mga deadlines mo, lahat ng mga bagay na yun, yung Meralco bills,
every time, lahat ng mga babayaran mo, you consider that every time. Ang sabi ng Panginoon, you also consider. Lay up for yourselves treasures in heaven. Consider them. Isipin mo yan. Habang ikay nagtatrabaho, you must consider. Ito bang ginagawa kong ito? Itong bagay na ito, this will accrue for me and to me of my treasure in heaven. Anong kinalaman nito sa aking kayamanan sa sangkalangitan? You consider. Sa pag-aaral kong ito, you consider it. Anong kinalaman nito para sa aking kayamanan sa sangkalangitan? Marami sa atin, ang tatalino nga, pero malayo sa treasure sa sangkalangitan. So consider. Sa trabaho mong yan, consider. Sa ginagawa mong yan, consider. Nagko-computer ka, naglalaro ng ML, dapat i-consider mo. Kaya tingnan mo, kapag yan ay kinonsider mo, iiwanan mo ang ML mo. Iiwanan mo yung mga bagay that will never accrue to your treasures in heaven. Ayaw mo kung bakit nahihirapan ka na iwanan ang mga kasalanan mo and your worldliness, it's because you fail to consider. Di mo naman binibigyan ng oras to a deep consideration of the things that you are doing in your life. Consider, yan ang sinasabi ng Panginoon sa salitang lay up. The word lay up also, does not only mean to be concerned. Bigyan mo ng oras na iniisip yan. Pinagpipray yan to consider. Kaya ka nagpipray. Pinapanalangin mo yung mga bagay na yan. Na nawa, itong aking ginagawa, aking iniisip, ang aking pinupuntahan, yung ginagastusan ko. Are you praying for it? Are you considering that it should accrue, that it should really yield heavenly treasures? Consider! Ikaw nahihirapan magbago, iwanan ang iyong mga kasalanan. Consider! Saan ka ba dadalhin ng kasalanan mo? Saan ka dadalhin ng iyong pagsisinungaling? Saan ka dadalhin ng iyong katamaran? Saan ka dadalhin ng iyong worldliness? You consider that. If you start considering it, iiwanan mo yung mga bagay na yan. Because you started considering or laying up for yourselves treasures in heaven. The second meaning of lay up is to seek after. So not only that you consider, but you seek it. Ibig sabihin, talagang tinatakbo mo yun. Talagang binibigyan mo yan ng iyong effort. Nagbibigay ka hindi lang ng panahon, kundi kahit mahirap, kahit pa ano ang nakabalakid yan, even if there are mounds and mountains to climb, I have to climb it because I consider it, because I want to lay up treasures in heaven. Kaya kahit ano pang nakaharang yan, kagaya ng isang binata na kung ang pag-ibig ay pumasok sa kanyang puso, hahamakin pati ang kanyang pastor. Hahamakin ang kanyang pag-aaral at iiwanan niya yan. Alang-alang sa sinasabi niyang pag-ibig. You know, to lay up is to seek after. Walang balakid sa isang tao who is laying up treasures in heaven. Because that is the word, lay up. To lay up is to seek after, na kahit pa maraming mga balakid, kahit pa there would be seas to swim and to pass over, gagawin mo because that is really seeking for it. Kung minsan ay marahil wala kang makain, but because you would want to do it, because you're seeking for it, wala yang kahit magutom ka, kahit pa sabihin natin, kahit mapahiya pa,
Do you know what has happened with our Savior there on the cross? Dahil lamang sa nakikita niya, the joy that is ahead of Him. Sa bawat mga kaluluwang naliligtas at tatanggap sa Kanya, there is joy and He sees that. Kaya nga sabi ng Panginoon that though He was there alone in the cross, He despised the shame because He saw the joy that is ahead of Him. Siya, ano ngayon kung mapahiya ako? Ano ngayon kung ngayon ay marahil ay pagtawanan ako? But because you lay up treasure in heaven, that is indeed, that is seeking after treasures in heaven. Ano yung pang, the third thing about lay up is to confine. Kagaya ng isang may sakit. Ang may sakit na nakakonfine, hindi makakaalis. Kaya nilalagyan ng swero. Hindi siya makakaalis kasi pag yay umalis, mapapahamak siya. Kaya pag sinabi ng Panginoon, but lay up treasures in heaven. Alam mo yung mga tao, mga anak ng Diyos, are you saved? Kung ikaw ay anak ng Diyos, tumayo. Huwag gaya-gaya. Oh, anak ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, lay up. Magpa-confine ka. Huwag kang lumayo, huwag kang lumayas dahil mapapahamak ka. Saan ka magpapa-confine? Lay up treasures in heaven. Amen. Yung iba kasi nalayas eh. Hindi treasure ng heaven ang kanyang ginagawa. Worldliness. Everything for selfishness. Take your seats. So to confine, just like an illness. See, that is to lay up. At mariwanag sa sinabi ng Panginoon, yourselves. Lay up for yourselves. He's not saying for Him. It is for you and for me. Dahil ang ating Panginoon mayaman na. Dahil ang Panginoon iniwan niyang yaman sa sangkalangitan. And the prestige in heaven. And the splendor of heaven. He left it. And He will get back to it anyway. And now He is in heaven. At kahit kailan ay walang kukuha sa Kanya ng mga bagay na yan. Pero ibig sabihin yan, wala ka pa, wala pa tayo. Wala pa tayong treasure doon. That's why we've got to learn how to lay up treasures of ourselves. Yourselves. Hindi dahil nagsisikap ang magulang mo, you will have also treasure in heaven. Dapat ikaw mismo. It's a personal. It's an individual work. Hindi yan filial. Papasama na rin ako. Hindi dahil aktibo ang buong simbahan, pero ikaw ay hindi. It is not that, but it is yourselves. In other words, I heard someone say, you make your own crown. Alam mo, bawat isa sa atin, kung anak ka ng Diyos, plano ng Panginoon, you have your own crown. God will bless you. He will indeed reward every one of us. And that reward is a long-lasting reward. Hindi yung reward na napaparam. Yun mo mga reward na binibigay dito sa mundo, di ba? Pag ikay nakagraduate, meron kang diploma. After some time, wala na yung diploma, di ba? Sira na. Medal. Sino nakatanggap ng mga medalya ngayong after 1 year yan, dinapuan na ng langaw, tatanggal na yung mga kulay nun. Kasi mga gold-plated lang yan. Mga trophies. Lahat ng mga yan. Palakpak, natanggap mo na. Pero tanong ko sa iyo, you must understand that there is treasure in heaven. Yung palakpak, masaya ka lang nung una. Pero pagkatapos nun, wala na, di ba? Natanggap mo na eh. Yung sweldo mo, pagkatapos mong magastos, wala na rin, tama? Oh, nagamit mo na eh. Nag-enjoy ka na. Nagpunta ka na saan? Sa
all you can all you eat. Nagawa mo na lahat yan. But the joy has already faded. Ang sinasabi ng Panginoon, that you must lay and that I must lay, should be a reward that is eternal. Na hindi yun mawawala yung epekto nito sa iyo. That's why it is our responsibility, therefore, to do it. It is our duty. In fact, the Word of God tells us, look at the statement, lay up for yourselves treasure in heaven. What kind of statement is that? It's an imperative statement. What is an imperative statement? Utos. Pag sinabing utos ng Diyos, hindi suggestion. Pag utos, dapat gawin. Pag sinabi kong, tayo, yan, utos yun. Upo, ganun din yun. Tas ang dalawang kamay. Suko na. Baba. Laugh. Cry. Utos yun eh. Pag hindi mo sinunod, ikaw ay violator. Sasabi ng Panginoon, yan ay sin, kasalanan. Utos ng Diyos, anong dapat gawin? Anong utos ng Diyos? Lay up for yourselves what? Treasures in heaven. Lay it up. Consider. Seek after. Confine yourself. Huwag kang mawawala doon. So that's the word of God. It's a command. It's our duty. If you will not take heed. Tapos sasabihin mo na anak ka naman ng Diyos. Ikaw ang pinakamatigas na ulo ng anak ng Diyos. Ikaw ang nanunuwag sa Diyos. Huwag tayong matagpuan ng Panginoon na sinungaling, na lumalaban sa ating Diyos. Tandaan mo na walang lumaban sa Diyos na nanalo. So you see, sinabi niya sa atin, but lay up for yourselves treasures in heaven. Pag sinabi natin treasures in heaven, yan po yung church work. Hello? Church work yun. Alam mo bakit nagtatag ng Diyos ng simbahan? Kasi nga kailangan ang mga tao na maligtas magkaroon ng pagkakataon para maglingkod sa Diyos. Kaya siya nagtatag ng simbahan. Pastor, pwede naman akong hindi miyembro ng simbahan, gagawa ko ng mabuti. Hindi nga yan ang treasure ng heaven. You know, God's storehouse is the church. Makinig ka maigi sa akin. Ang ibig sabihin kasi ng church is the pillar and the ground of truth. Outside the church, there is no pillar and ground of truth. Kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, di magtatag ka ng sarili mong grupo. But do you believe the Word of God? Ano sabi ng Panginoon? Sa 2 Timothy, 1 Timothy chapter 3, verse number 15. Look at your Bible. Kung ano ba ang simbahan? But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and what? Yan. It's the pillar and the ground of truth. Yan yung simbahan. Hindi itong simbahan to, tinutukoy niya, ay yung mga tao na nagkakatipon. Para saan? Para iproklama ang kanyang salita, the pillar and the ground of truth. Kaya yung mga gawain natin sa simbahan, yan, they will always accrue to our treasures in heaven. Kaya tanong ko sa iyo, anong ginagawa mo sa church work? Kung ikaw ay taga-upo lang, ikaw ay taga-ano lang diyan, ay dapat mag-ipon ka.
Dapat ikaw ay mapabilang talaga dun sa ginagawa ng simbahan, because the church, not only that it is a pillar and ground of truth, kung by church work ang sinasabi natin, that it must be church-centered, the treasures is a candlestick. Remember that the church also is a candlestick. Look at Revelation. Revelation. Verse number 20, chapter 1, verse number 20. Ang sabi, the mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches. In other words, the messengers. Or the pastors. And the 7 candlesticks which thou sawest are what? The 7 churches. Ano ibig niya sabihin? Kasi ang simbahan, mga kapatid, is the candlestick. Ibig sabihin, yan ay receptacle kung dapat nasaan ang bawat mananampalataya. Because it's the program of God that anyone who gets saved must be part of His church. Iyan ang tamang lugar ng isang nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yun ang tamang lugar. Kaya po yung mga nagsasabi that your attendance in the church doesn't really matter, and that does not make you a Christian, they're wrong. They are the devil's lies. Sapagkat ang sabi ng Diyos, it's a receptacle. Eh, kung ni receptacle yan, it is a candlestick. Nasaan ka dapat pag linggo? Nasaan ka dapat pag prayer meeting? You see, it is that. Yun po yung sinasabi natin, church. Because without you coming to church, without your attendance, does that not make you a Christian? And you are defying the Word of God. Inulit nga niya yan eh. Kung hindi mo naiintindihan na lang simbahan is a candlestick. Ay inulit pa ng Panginoon Hebrews 10:25. Ano sabi ng Panginoon? Forsake not the assembling. Wag kang liliban sa pagkakatipon. Not forsaking the assembling. Kasi nga ang simbahan, this is the work of the Lord. And so if it is the work of the Lord, then this is a right place and the right avenue where we can lay up treasures in heaven. Kaya yun dapat mga ginagawa mo ay dapat lamang para sa simbahan. Look at Ephesians chapter 3. Anong sabi yan? Ephesians chapter number 3. Huwag kang gumawa ng sarili mong ministry. May mga tao kasi, ay ayoko sa church, ito na lang yung gagawin ko. O sa bagay nga naman, nagtayo siya ng kanyang sariling mga gawa. Eh di sino ang glory to you? Ako naman ay singer, maganda naman ang aking boses. Pwede naman akong kumanta ng Christian song. Oh, kakanta ako ng Christian song doon sa labas. Mag-isa siyang kumakanta. Hindi ba pinapupurihan ko ang Diyos? Huwag mo gagawin yan dahil hindi yan tama. Kasi may tama ka. Tignan mo, Ephesians 3:21, ano sabi ng salita ng Diyos? Unto Him be glory in the church. You see, it's the church. God loves the church. That's why He gave Himself for it. Jesus gave Himself for the church. Binigay niya sa simbahan. Binigay niya sa pagkakatipong kagaya nito. Binigay niya ang pagkakatipon natin mamayang hapon. Binigay niya yung kanyang ating pagkakatipon pag Thursday prayer meeting. Binigay niya yung pagkakatipon niyan para tayo'y lumabas at mangaral ng salita ng Diyos. Binigay ng Panginoon ang mga bagay na yan gagawin natin para lahat yan ay naka-channel sa simbahan. Kaya nga maging yung pagbibigay natin, pag nagbigay tayo, hindi tayo nagsasabi, I donated by. Mga inuupuan natin, sino nag-donate niyan? Sa tingin nyo kaya, sino kaya nagbigay ng posting to?
Sino kayang nagbigay ng pulpit? Sana pinalagyan nila, pina-engrave, donated by. Di ho. Dahil pag nagbigay ka sa simbahan, it is subsumed in the church. Kaya anong sabi ng Ephesians? Glory be unto the church. Nawawala tayo. Kasi nga, ang nag-glorify ay ang Diyos sa simbahan, hindi ikaw. Amen. Hindi kasi pagalingan sa simbahan. Tingnan niyo yung mga kumanta kanina. Magaganda naman yung boses ng iba. Yung iba ay medyo mas maganda. Okay. Pero tingnan niyo pag pinag-isa, di ba? Masarap pakinggan. Tama? Oo. Ganun yun. Kaya walang nasasabi, ang ganda talaga ng boses mo. Hindi naman sasabihin ganun. Kasi ang ganda ng choir. Kasi lahat hindi nag-overpower. Ganun din sa simbahan. Kasi yun sabi ng Panginoon, lay up treasures. Kaya dapat mag-involve ka sa gawain. Dapat makasama ka sa gawain. Dapat ikaw ay nagbibigay 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 sa treasure offering. Dapat nagpe-prepara ka sa treasure offering. Dapat ikaw ay nagbibigay sa gawain ng Diyos. Dapat ikaw ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Dapat ikaw ay nagbibigay ng oras sa gawain ng Panginoon. You give your time. Dapat nagbibigay ka ng talento mo sa Panginoon. Yung mga talents natin ay dapat lamang ibigay sa gawain ng Diyos. Because that is how to lay up treasures in heaven. Yes, glory be unto the church. Amen. Kaya bigay mo yung kung anong nararapat sa Panginoon. See, that's how to lay up treasures. Kaya yung mga soul winning activities natin, yung mga ginagawa natin yan, hindi ka nagso-soul winning para sa sarili mo. Mag-soul winning nga ako para maraming makinig naman sa akin. Kasi hindi man lang ako pinagpipreach ni pastor doon. Laging siya na lang. Ako naman magpipreach. Ang tagal-tagal ko na nakagraduate sa Bible School hindi pa rin ako pinagpipreach. 2 Bible School na ang aking natapos hindi man lang ako pinagpipreach yun. Punta nga ako doon sa bayan namin at ako ay magpipreach yun. Ganon. Ay dapat to the church. Mag-good news class para sa sarili mo. Mag-good news class ka para sa simbahan. Amen. Ay, yun ang dapat nating tatandaan because that is the only service where we must offer our service to the Lord. Kaya wag mong sasabihin na gagawin ko naman to. Bibigay naman ako sa mga mahihirap. Gawin mo sa simbahan. Hello? Gawin mo sa simbahan. Yung iba, ang galing magbigay talaga sa SM, ang galing magbigay sa kung kani-kanino. Pero, pag tiningnan mo yung kanyang pagbibigay sa simbahan, ay tipid na tipid. Ang dami na niyang ibinigay sa Meralco. Nakwenta nyo na yung sa Meralco bill nyo? Ang dami mo nang binigay sa LARC. Sa amin kasi dito sa Los Baños, LARC Sa inyo, sa Bae, sa Kalamba, ano meron kayo? Nawasa? Maynilad? Dami mo na. Magkano binibigay mo sa kanila? Dami mo nang ibinigay sa landlord mo, sa landlady mo. Magkano ang upa mo sa bahay? Magkano na binigay mo kay Petron o kaya kay Shell? Hindi naman po ako nagbibigay doon. Pag namasahe ka, yung gas na kanilang ginamit, yun. Saan ba nakuha yun? Sige nga, pakisabi nga sa akin, saan mo nakuha yun? Saan nakuha yun? Ano yun, used oil? Hindi used oil yun. Kaya kinakailan siyang pumunta doon kay Petron, kay Caltex, kay Shell, kanino pa? Kay Uni Oil, ano pa? Sino mga may-ari niyan? Doon mo pinayaman sila lahat.
Laki-laki na ng binabayad mo sa kanila, binibigay. Pero tanong, tingnan mo yung iyong pagbibigay sa simbahan. Tahimik ang buong panahon. Para may bagyong guring. Bilang mga anak ng Diyos, natin. Kaya nga ho, nagbibigay tayo sa bahay-sambahan. Para yan ang treasure natin sa sangkalangitan. Amen? Ba't ba tayo nagbibigay dito? Para sa kaluluwa. Para maraming mga taong maligtas, mapuntahan, ma-Bible study, para lahat ng mga yan ay madala sa simbahan at sila ay maturuan ng salita ng Diyos. Pag nakikita ka ng isang pariwarang buhay na walang nagawa ang gobyerno para sa kanila, suko ng mga magulang, pero nung nabutan mo ng trucks na iprininta ng ating simbahan at isang soul winner pumunta sa kanilang bahay, nadala sa simbahan na bago ang kanyang buhay. Sasabihin mo ba na yung ibinigay mo ay sayang? Na makita mo na isang pamilya na malapit ng masira, pero dahil yung pinirenta natin na trucks nakarating sa kanila at naintindihan nila at sila ay natumanggap sa Panginoon at sila ay pumunta ng simbahan na ayos ang kanilang pamilya, sasabihin mo ba na sayang yung ibinigay mo? Pagkatapos punta ng simbahan at naupo diyan sa pew na pinagtulungan natin na bilhin at gastusan at yung mga kuryente na yan na ating binabayaran buwan-buwan. Sabihin mo nga sa akin kung yan naging sayang. Samantalang yung buhay ng isang tao na dapat ay pariwara na. Pero binago ng Diyos ang buhay. Kaya sabihin mo sa akin, kaya nga natin sila tinuturuan dito, pinapaganda natin ang ating lugar para mas higit pa ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay maging maigi at maraming mga taong kausapin ng Panginoon. Baguhin ang kanyang buhay. That is soul winning and that is laying up treasures in heaven. Kaya magdadamot ka pa rin. Dapat ay makita mo kung saan napupunta yan. Sa bawat buhay ng mga tao na naririyan. You see, that is really to be, to lay down, to lay up treasures in heaven, is to do the work of the Lord. Dapat ay kayo ma-involve sa gawain ng Diyos. Dapat lahat ng ating mga ginagawa sa simbahan, ikaw ay nagpa-participate. Ikaw ay may bahagi. Kaya kung wala ka ba, hindi ka miyembro ng choir, hindi ka dito miyembro, hindi ka gumagawa diyan, hindi ka nakakapag-soul winning, pumunta ka sa mga grupo nyo, doon sa area nyo. Kaya may division head, kaya may mga area leaders tayo. Alam mo kung bakit? Kasi gusto kang matulungan. Kaya meron tayong CBB, CLB. Dahil nais ng Diyos na ikaw at ako ay makapag-ipon ng makalangit na kayamanan. At pag nandyan ka na, how do we still do that? Ang sabi ng Panginoon, not only that you do it in the church, but do it faithfully. Ano yung faithful, Pastor? Tingnan niyo sa 1 Corinthians, chapter 3. 1 Corinthians, chapter 3, verse number 13, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. Alam nyo, sinusubok yung ating mga ginagawa. The fire na tinutukoy dyan na yung pagsubok. Alam mo, pag ikaw'y nag-umpisa ng gumawa sa gawain ng Diyos, nasusubok yan. Hindi mo, I hope that you get to understand this. Nung nag-umpisa ka na doon sa ministry, hindi ba parang may kahirapan? Bakit may kumukontra? Ba't parang ako ay dinidiscourage? Hello? Kasi nga ho, yun yung fire. Sinusubok yun kung yan talaga ay magpapatuloy. Makinig ka,
maigi, kapatid, when the Lord said, lay up for yourselves treasures in heaven. Yes, you go to church. Do the work of the church. Dapat magpatuloy ka. Huwag kang titigil. Huwag kang sa umpisa lang masaya. Dapat ikay patuloy na gumagawa. Masaya man, o kaya malungkot, mayroon mang pera, o kaya wala ka ng pera. May malakas ka man, o kaya may sakit ka na. Pero nagpapatuloy. Ang tawag natin dyan, that is faithfulness. Kaya yung mga nag-umpisa, pagkatapos bigla kayong nawala, how can you ever have? How do you lay up treasures in heaven? Ay, hindi ka naman nagle-lay up ng treasure ng heaven. Bakit ho? Because you are not faithful with your ministry. You are not faithful with what you are doing. Ay, dapat maging faithful ka. Because you see, ang sabi ng Panginoon sa verse number 13, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it. Papakita naman ng isang araw. Isang araw. Bakit ho? Because there will be fire. Hindi lahat ng panahon sa paglilingkod ng Diyos ay maalwan. Hindi lahat nag-i-encourage sa'yo. May mga panahon na yung dating nag-encourage sa'yo, siya pa ngayon ang kalaban mo. Samantalang yun ang tinurong gawin at nung ginagawa mo na, may nangungontro na. Ay kaya nga magpatuloy ka lang, kapatid. You have to be faithful. You see, bilang mga anak ng Diyos, maintindihan natin yan. Kaya ho tayo may gawain, hindi ikaw ay para sumuko at mag-stop. Sapagkat ang nais ng Diyos, you lay up treasures in heaven. So be faithful. Sinabi mong tinawag ka ng Diyos yan sa iyong ministry, patuloy ka lang diyan. Kahit kung minsan, do you walk through the valley of the shadow of death, parang wala kang nakikitang future sa iyong buhay. Sige lang, patuloy lang. Isang araw, papakita ng Diyos. Dahil hindi naman yung future mo dito, kundi yung future mo sa sangkalangitan ang pinag-usapan. And then the third thing that we must do when we lay up treasures. Tingnan nyo sa verse 11 ng 1 Corinthians. And sabi niya, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Alam mo, dapat motibo mo sa paglilingkod ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi ka maigi sa akin. Pag ikay naglingkod, gagawin mo sa Panginoon. Huwag mong gawin yun dahil magaling kasi akong kumanta, kaya kakanta ako. Magaling kasi akong magturo, kaya magtuturo ako. Mukhang malaki naman talaga ang tiyan ko, kaya pwede ako mag-usher. Ako naman ay pulis, kaya pwede ako mag-usher. Hindi yun. Gagawin mo yan dahil sa Panginoon. Magbibigay ako kasi mayaman ako eh. Kasi may pera ako, may spare pa ako. Hindi. Gawin mo yan para sa Panginoon. You know, do things. Let's do that for the sake of Christ. See, sabi ng Panginoon, lay up for yourselves treasures in heaven. Alam mo kung bakit hindi yan pinagpapala at hindi pagpapalain ng Diyos? Dahil ginawa mo yan para sa sarili mo, para sumikat. Galing pala sa choir, no? Napapalakpakan. Makasali nga. Magaling pala yun. Pag nagpastor yan, magkakakotse din. Makapagpastor nga. Natandaan ko yan eh. Mga bata noon eh, mga estudyante, sabi, sino mga gusto magpastor? Pambirang taasan ng kamay. Lalo na nung makita yung unang-unang sasakyan ni pastor, pumunta dyan sa atin, yung pahero niya. At sabi, sino gusto magpastor? Sabi sa akin, ang dami magpapastor. Mas tinanong mo, bakit? Magkakasakay din ako sa Pajero. So yun yung kanila. Kaya ngayon, ay, wala na sila. Paano? Ang kanilang reason for that is not for the Lord.
Alam mo, maraming nawawala din sa gawain dahil nga hindi nasa pundasyon nila ay ang Panginoon. Utos ng Diyos, let's lay up treasures. Amen? Will you be laying up treasures? Ngayong araw na ito, would you decide, Panginoon, I decide that I will really lay up treasures in heaven. I will consider it. I will confine myself. I will seek after it. I will be involved in church work. And when I am involved, I should be faithful to it. Alam ko merong mga pagsubok. And I should really do this for the sake of Christ. Will you do that? Tayong lahat ay magsitayo. At habang tinutugtog ang awiting paanyaya, ba't hindi tayo lumapit sa Panginoon? May pag-usap sa Kanya, Lord, I would like to lay up treasures in heaven. Kahit bisita ka pa namin, but you know and understand, mamaya ka na kukuhanin ng mga soul winners. But I'd like us to really move together. Will you lay up treasures in heaven? If you would like to lay up treasures in heaven, ba't hindi tayo lumapit sa Panginoon dito sa altar, may pag-usap sa Kanya, Panginoon, I would like to respond properly. I would like to really lay up treasures there in heaven. I will consider it. I will seek after it. I will confine myself to it. Gusto ko po, Panginoon, may involve ako sa gawain. I-involve ko ang aking sarili dito sa church. And I will be faithful. Here am I, Lord. Please tulungan mo po ako. Talk to God. May pag-usap ka sa Panginoon ngayon. Hindi yung nakikikita ang puso mo. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Nais ng Diyos na ikaw maglingkod sa Kanya. Nais ng Diyos na mayroon kang reward sa sangkalahitan. So talk with the Lord. Ang pinamaganda, ibigay mo talaga ang nais ng Panginoon. Amen.